So, ayun na nga mga sangkay, mayroon pong bad news ngayon dito kay Senator Loren Legarda at ng kanyang anak. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, sama po natin yung mga nasa Sabah kasi atin po yung Sabah, hindi naman talaga sa Malaysia yan. Marami pong mga Pilipino doon na legit na talagang doon na sila naninirahan. Kung may mga nanonood dyan, mabuhay kayo. At ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay. Itong delikadong sitwasyon ng mag-ina na si Loren Legarda at Leandro Leviste. Anong nangyari? Malalaman nyo po ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy guys, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. Mga komentaryo po natin, mga opinion po natin sa mga issues sa Pilipinas. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Rekta po tayo ngayon. Kasi ito yung balita. Naninilikado daw po ngayon sina Senator Loren Legarda. Alam niyo kung bakit? 3 linggo nang hindi nakikita sa Senado si Senator Loren Legarda. So 3 weeks na? Nako. 3 weeks na pong hindi nakikita si Senator Loren Legarda. Kayo, mga sangkay, anong tingin nyo dyan? Lululusot pa ba sa inyo yung 3 weeks ka ng absent? Eh, di ba kasama nga po niya yung anak niya dito? Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., huling nagbigay ng formal na abiso sa kanyang tanggapan ng opisina ni Senator Legarda, kung saan in-extend ng mambabatas ang kanyang medical leave hanggang ngayong araw, August 19. Okay, so medical leave from 17 to 19 of August. Okay, ano nung date na po ngayon? 19 na po, mga sangkay. Base sa impormasyon, nagsimula ang medical leave ng senadora noong August 3 na dapat sana ay hanggang August 12 lamang. Pero para sa Office of the Ombudsman, kahina-hinalaan nila ang extension ng medical leave ng mambabatas. Hoy, bakit naman kahina-hinala kaya mga sangkay? O, kalma lang po tayo. Alam ko po, maraming may gusto kay Loren Legarda, may ayaw din mga sangkay. So, alam ko nagdedebate kayo diyan pero kalma lang. Hindi pa po natin alam kung anong dahilan. Pero ayon nga po kay Ombudsman, sa Ombudsman mga sangkay, kahina-hinala na po itong pag-absent ni Senadora Loren Legarda. Kasama po niya ang kanyang anak. Si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons. Ang hirap maging politiko, no? Bawat galaw mo kailangan sa bagay, yun yung pinili mong karir eh. Di ba? Actually, dapat ka mas matindi pa po dyan, mga sangkay. Which we have begun to find quite suspicious already. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kailangan na nila itong bigyang pansin dahil may kasalukuyang kinahaharap na kaso si Senator Legarda. Ayun na. May kaso po, mga sangkay. So, ito ay bagamat mahaba-haba naman proseso. We all know naman mga sangkay yung judicial system po sa atin or yung justice system po sa atin. Talagang mabagal ang proseso. Pero, siyempre, maraming maghihinala kasi parang tumatakas na po siya dyan. Da. So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, these are the things that we have to know. No? Dahil nasa France umano ang senadora kasama ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Hindi inaalis ngayon ng Ombudsman ang posibilidad na may nilalakad o inaayos ang mga ito. Possible. Wala na yan. Kapag ka nandun mga sanggay, malabo na rin po yan. Lalo na kapag nagkapag-apply yan ng asylum. So, hindi ko alam paanong proseso dyan.
Pero kung yun ang ina-apply nila mga sangkay at biglang hindi na po sila babalik, parang ang mangyayari dyan, parang si Harry Roque. No? Malaya si Harry Roque, nakakapagsalita laban po sa administrasyon, pero hindi po siya nahuhuli. Nandun po sa ibang bansa. At possible, mga sangga, ito din po yung gawin nila Senadora Loren Legarda at ng kanyang anak. Kapag ka nangyari ito, wala naman po magagawang government sa kanila. Ganun lang po. Nag-seek ng asylum. However, the only ground Ayon po dito, nag-seek daw ng asylum. Ayos ang mga ito. possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No? Yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Loren Legarda. Oh, ganun talaga. Yun ang gagawing reason nila dyan, political persecution. Yun yung pwede nilang mga sangkay sa gobyerno ng France. Na, ayun, pinupolitika kami, gusto kaming ipadampot, ganun, mga sangkay. Ganun mangyayari, parang si Harry Roque. At Congressman Lian Laviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. Dagdag ni Assistant Ombudsman Clavano, tinitingnan nila sa ngayon ang posibilidad na kanselahin ang passport ng mag-ina sakaling magtagal pa sila sa abroad. Bilang tugon, muling binigyang diin ni Senator Legarda na ang kanyang pagpa-file ng medical leave ay alinsunod sa mga patakaran at polisiya ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi niya na hindi niya hahayaang yurakan ang kanyang malinis na records sa public service ng mga paratang na walang basihan. Tiwalaan niya siya na sa oras na lumabas ang buong katotohanan, mapatutunayang wala silang kasalanan. Jed Neresina. Okay, so yun ang sitwasyon ngayon ng mag-ina na sila Senadora Loren Legarda at ng kanyang anak. Okay? At may mga nagdududa, mga sangkay tungkol dyan na possible daw talaga hindi na sila bumalik. Kahit ako, iniisip ko din talaga na baka hindi na babalik yan. As of now, hanggat si PBBM pa po yung presidente, baka hindi talaga sila babalik. Pero kapag iba na po ang namumuno, baka magbago din po yung kanilang desisyon, bumalik sila sa Pilipinas. UN. No? So, well, kung kayong tatanungin, anong opinion nyo dyan, mga sangkay? Tingin nyo, tatakas na sila Senadora Loren Legarda? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.